Hello mga ka-YouTuber, magandang umaga sa inyo lahat and tayo ay nandito naman sa bayan ng Tansa, Cavite. So meron tayong pupuntahan na isang ancestral house na itinayo 1922 pero ngayon ito ay isa ng restaurant. So ito yung example ng adaptive reuse. Halika, samahan niyo ako. Okay mga ka-YouTuber, so nandito tayo mismo sa Santa Cruz Street. Ayan. So bali ito yung bahay na tinutukoy ko sa inyo. Calle Real Restaurant and Catering. Okay, so kasama natin si Sir Noel Losada at saka si Ma'am Millie Tahimik. Hello po sa inyo, Ma'am Sir. Hi. Magandang umaga po sa inyo. And salamat po sa pag-welcome nyo sa amin, Ma'am Sir. My pleasure. Okay, first welcome to Calle Real Restaurant here in Tansa, Cavite. This restaurant was established in our ancestral home, which was built in 1922. So this is now 101 years old. So this part of the restaurant used to be our storage, kamalig, bodega, especially since the parking lot now used to be a rice mill, which was operated by my grandmother. Kaya etong area na to, tambakan ng bigas, parandahan ng kalesa. So lahat ng tambakan ng mga harvest from the farm, yan, mga ganyan. And then in 1998, we asked permission from my parents to put up a restaurant and repurpose the bottom part, yung ground floor of the house, no? So at that time wala na yung rice mill, so this was just a vacant lot. And then sabi namin, since walang restaurant dito sa area where you can have some, family dining, we decided na yan, establish yung restaurant. No. Two. 1922, so 101 years. And came from your grandparents pa po, Ma'am? Yeah, built by my grandfather and his brother. Kaya itong house sa duplex. So, 2 stairs, 2 sets of, living quarters. Yeah. Ano yan? Nung umakyat ka sa taas, later on, makikita mo na symmetrical yung bahay, yung design ng bahay. What you see on the left side is also on the right side. So, yan, kikita mo, it's symmetrical. Oo. Papakita ko yung since this was built by 2 brothers, makikita mo yung carving, empty. Oo. Marcelo Tahimik. Marcelo Tahimik. Oo. And then dito sa left is Cayetano Tahimik, yung brother niya. So that side, city naman ito. Cayetano Tahimik. This is the side of Cayetano. This is the side of Marcelo. Oo, so Marcelo is my lolo. My father is Marcelo Jr. Oo. Tapos, ayun. So since he's the youngest male, the youngest son, siya yung nag-inherit ng house. Oh. Tapos, ito yung mga platera ng Ito platera, no? ng lola ko. Ayan, mga ganyan. Ito. Naku, we had like ang dami. 6 of this before nakahalera dyan. Hindi na namin. Oo nga, ito platera, oh. Oo, yan. So platera is lagayan ng mga plates. Oo. Mga glass. Nung araw. Alam mo ba kung bakit dumami ng dumami yung mga plates na yan? Collection. Pinapalit ng bigas.
Paano pinapalit? Kasi rice mill kami, nung gera. Oo. Nung gera, walang mabiling walang pangkain ang mga tao. So, pinapalit nila ng bigas. Kaya makikita mo assorted. Oo, Minsan iba-iba. Oo, ibang set. Iba China, iba Japan, iba Oo. ganun. So, marami kami mga ganyan, yung mga soup bowl, teapots, mga ganyan yung Pinapalit sa bigas. Mga glass, pinapalit sa bigas. Hmm. So yan, when we designed it for the pink table, siyempre Pinaint nyo na ng pink. And then, yan, naglagay kami ng mga ganyan para medyo appealing naman. Appealing naman, yes. Kasi ito yung pang mga new generation na area. Sa baba naman, sa atin. Medyo, ito yung piano. yeah, that's the piano. Diba? Hindi na nagagamit, no? Now, ano na po siya ngayon? Since hindi na siya pink house. Wala na. So, we're planning to convert it to a small events place. Oo. Na very private, let's say meetings. Okay. So 50, mga ganun. Oo. 40 to 50 na gusto yung ganitong ambience. Kasi hindi namin mai-aircon. Dahil butas-butas eh. So i-open nyo lang siya. So, tinitingnan namin if we need an expert. Kung paano. Or bed and breakfast? Bed and breakfast. Medyo maano lang ano. Kasi yung mga banyo. Oo. Kailangan baguhin mo lang. Eh di sa baba na, common na lang. Ay, hirap na pala. Sa bagay. Kapag kasi nag-bed and breakfast ka, kailangan may kanya-kanyang sa taas man lang, no? At saka, ang hirap na mainan. Oo. Hindi sila Yes. Nasa kalye. Diba? Nakakatuwa. Basta wag lang hindi siya magagamit, ma'am, dun kasi masisira talaga, no? para laging nalinis. Oo. Ganda nga po. Tsaka Art Deco architecture design. Yes, Paano Art po? Deco. One of the few na Art Deco in the area. Now, we have this as a restaurant, full restaurant na, hindi na siya residential. And the food that we serve here are mostly heirloom recipes that we also inherited from our grandparents. Yung mga luto nila na-enjoy namin when we were young. So, gusto namin ma-enjoy din naman ng new generation. Kasi maraming recipes na nawawala na. Oo nga, no? So we try to preserve it as much as possible. Oo. Especially yung mga slow-cooked food. Yung matagal ito, yan talaga yung pinakukulang pa ng para ma-extract yung flavor talaga. Dito, ginagawa namin. Slow-cooked food. At saka yung mga lutong tansa na hindi mo na nakikita ngayon. Alam mo yung nakalakihan mong kinakain mo, like kalandrakas, which is a vegetable dish, na talagang dito nag-originate, and then ngayon, hindi mo na nakikita kasi wala nang nagtitinda. So these are dying recipes. So we try to revive them para naman makilala pa rin ng mga kabataan. Yung meron din kaming pansit negra, which is sotanghon negra, sotanghon negra. Kakaiba yun with kamyas. With kamyas? Kamyas ang paasim. Hindi kalamansi. Kamyas. Interesting. So may mga chopped kamyas siya. One of our best sellers is the crunchy pork binagoongan, no? So it's our own recipe, original Calyarial recipe. So again, we make our own bagoong. We buy alamang and make bagoong, and then kami nagpa-ferment ng bagoong. Ibig sabihin, kami nagsa-salt. From salting hanggang maging bagoong talaga siya, and then gagawin pang bagoong for the crunchy pork for the sauce. So nako-control lahat namin, especially the saltiness. Ito yung sotanghon negra. Tapos ito po.
our special version. Special. Bagoong. Wow. Ah, Ito naman po, ma'am, That is our paella marinera. So, with seafood. marinera. Na- Kalandrakas. Yan. So, kamote, talong, sitaw, puso ng saging. Yan. Kuha ka ng konting sabaw. Used to be, we established a cafe upstairs for the younger generation, serving food naman na yun, yung mas magugustuhan nila. no? Like, mga happy food. Oo. Yun. So, dito yung mga heirloom recipes. Heirloom lang. And this is also an events place, tama po ba? Yes, oo. We also have a function room that caters to up to 100 persons. From debut, weddings, Yes, private. baptismal. Oo. This one, because Oo. of our proximity to the simbahan, Oo, yes. church, kay San Agustin, kay Tata Agustin. So, dito sila naman nagre-reception from binyag, kasal, dito reception. Oo, It's tas palapit lang sa very simbahan po, accessible. no? And since it is accessible to public transpo, you know, yung mga taga rito, they just take the tricycle. Oo nga. At saka importante, may parking space Tapos may kayo. parking Yes po. space. Oo. Yung menu namin was designed in such a way na kukunti yung important products. Or galing sa Kaya labas. Maaari, lahat ng Lahat. produkto na gagamitin namin sa kitchen, sourced locally. Sa Kasi Cavite sa or Cavite Tansa. or dito sa Oo. Tansa. Kasi we would also like to help the farmers, Yes. the fishermen, Mm-mm. yung produce nila, magawa namin ng paraan para ma-enjoy na mas madami. Promote natin yung sariling atin. Tama po, no? Yes. Tama. Kumbaga, tulungan-tulungan. Oo. Like our paella, you know, ang ingredients niya, tahong, hipon, fish, and pusit. So, Oh. all Dito yun. locally sourced. Meron ba kayong black, paella? Yes. Oh, talaga? Paella negra. Oo, Oo. paella negra. Ah. So, all sourced from here. Kasi yung palengke namin dito sa Tansa ay talagang, dinadayo. No? Binabagsakan Oo. ng mga gulay from different parts of Cavite. Yes. So, one of the cheapest sources ng vegetables. Vegetable andito sa dito. Tansa. Oh, wow. Yun Mga yung mga bestsellers bestsellers namin. Okay, so yan yung dapat itry ng mga ng mga pupunta ng Kalye Oo. Real Restaurant. Yes. Ayun. Ayun, so maraming salamat po. Thank you po sa pag-share sa amin. Yeah, thank you too. Thank you. To those who can live moment to moment.